Hey everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagpapareading at nag-message. Maraming salamat po. At bawal pong mga fake account, kaya po kayo hindi napapansin. Gawa ng mga fake account po yung mga ginagamit ng iba. Okay. Hindi po kami nag-entertain ng mga fake account. Anyway, ilang araw na tayong malungkot, ilang araw na tayong pinagdadasal ang ating dating Pangulo. But hindi tayo nawawala ng pag-asa na magkaroon ng kasagutan ng ating mga katanungan or yung mga dasal natin, answer prayer, inshallah. But kahapon, sobra po talagang, kagabi na nasyak ako sa pananalita ng ating Pangulo or yung dating Pangulo. Hindi normal, akala ko ako lang yung nakapansin. So hanggang sa yung nagdumaan na sa mga newsfeed namin na marami palang nakapansin na the way siyang magsalita ay hindi na po yun normal. So, habang nagbabasa ako ng mga comment doon sa YouTube, nakakalungkot lang yung mga iba na yung anti-Duterte. Ang daming nagko-comment doon, anti-Duterte. Sabi ko, nasan yung mga Duterte na supporters? Ang nabasa ko, puro negative. So, baka ako tulog, pagod, or alam mo yon na baka mas marami yung nag-comment that time na negative. So, meron naman nagko-comment doon na kakampi ng ating dating Pangulo. But, ang sakit-sakit po ng pinagsasabi ninyo or nila para sabihin na bakit ang tapang-tapang mo sa Pilipinas? Bakit nagmumura ka sa Pilipinas? Ngayon mo murahin ang ICC. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Tapos ang dating hambog, ang dating mayabang, ang dating ngayon nagkukunwaring may sakit, nagsasakit-sakitan, keso drama lang, keso Diyos ko, hindi ko alam kung saan kayo kumuha ng lakas ng loob para pagsalitaan ng isang taong nakakaawa yung kalagayan. Wala siyang ibang ginawa kundi maglingkod sa ating bayan. Wala siyang hindi gumanda ang bahay niya. Never siya nagkaroon ng marangyang buhay. Hindi ko alam bakit bulag ang mga tao. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa bagay, sabi nga nila nasasaktan sila dahil may mga nadamay na inosente. Meron po talagang masasagasaan at alam ko pong masakit ang papatay ng isang taong mahal mo, kamag-anak mo man, pamilya mo, tatay mo. Pinatay din naman po yung tatay ko. Pinatay po yung tatay ko, pero hindi naman po involved sa ganyan. Ang tatay ko naman po, ang nagpatay po sa kanya, ay kapitbahay po namin na hindi ko alam, masasabi ko bang kababata, matagal niya na itong kaibigan. Kaya nga po napunta kami doon sa lugar na yon dahil sa sila ay magkaibigan. So, masakit po talaga ang mawalan ng isang taong mahal mo. Pero alam niyo po ba,
yung sinasabi lang na, especially ako, sinasabi ko lang sa Diyos na kayo na po yung bahala sa taong nanakit sa amin or sa taong nanakit sa tatay ko. Gaya po ng sabi ko, ang paglinis ng mga kriminal, ang paglinis ng ganyang bagay, nung way back nung hindi pa tayo malaya sa isang mga or yung mga taong sumakop sa atin sa Pilipinas, talagang madugo. Madugo po ang labanan. Meron din naman pong namatay na sagasaan na damay. Talagang given po talaga yun na meron pong mangyayari, merong madadamay. Pero sana naman po, wag nyo naman po sabihin sa tao na nagpapanggap siya, kinakarma siya. Hindi ako nagyayabang, nakikita ko kasi napakabuti ng ating dating Pangulo. Nakikita ko po talaga yun. Kagaya ng sinabi ni Sarah, ang tatay niya ay siya po yung tatay na masungit, laging galit. Meron po kasing ganun na mga tao, ekstrikto. Ekstrikto po talaga. So, si dating Pangulo, napaka-vocal, napaka magsalita. Talagang prangka. Kung hindi po ako nagkakamali, Aris po si dating Pangulo. So, ang Aris kasi, good leader po siya. Good leader po siya. Si Aris, tapos yung animal sign niya is wood rooster, kung hindi po ako nagkakamali. Alam mo yung manok, ihalin tulad natin yung manok. 'Di ba yung manok, yung mga sisyo niya, nakadikit lang lagi sa kanya. So, kung babae, mapagmahal yun sa kanyang mga anak. Tayo, pag lalaki, mapagmahal po yun sa kanyang pamilya. Magbe-base po kayo doon. So, yung Aris is a good leader. 'Di ba? So, nasa kanya po yung katangian na napakabuti niyang tao. Although masakit siya magsalita, kasi yung manok kasi, masakit po yan manuka. Masakit po yan manuka. Bakit sabi niya, kung hindi mo kayang pumatay, kung hindi ka takot mamatay, hindi ka pwedeng magpresidente. Kasi po, nasa pagkatao niya po talaga, kagaya ng manok, di ba yung sabong meron yan siyang matulis na ano. So, handa siyang mamatay. Handa siyang ipaglaban yung kanyang amo, or kapag, kumbaga, sa sabungan kayo, lumalaban siya kahit hindi niya alam na mapapahamak siya. Ganun po yung mangyayari. So, kung tatanungin niyo po ako, mabuting tao po ang ating dating Pangulo. So, dito naman po tayo sa ngayon na nakaupo sa ngayong Pangulo. Kung hindi po ako nagkakamali, kagaya ko po siya, Virgo. Okay? Ang Virgo naman, mabait din naman po yan siya sa kanyang pamilya. Pag babae, nanay. Pag lalaki, tatay na tatay po talaga.
Actually, alam nyo mga mahal ko, kung makakausap ko lang si yung dating Pangulo or yung ngayong Pangulo, kaya kong i-explain sa kanila na very compatible po silang dalawa. Hindi nila kailangan magpatayan, hindi nila kailangan mag-agawan or gumawa ng dahas para matalo yung kalaban niya. Hindi niya alam, mas kailangan niya, si Virgo kasi, kailangan niya ng fire. Mas magnetic siya sa fire. Pwede din po sa water. Okay? Maniwala kayo sa hindi, ang best friend ko is fire. Totoo po yun. Meron akong 2 best friend, babae at lalaki. Pareho po silang fire. At never nila po akong iniwan sa oras ng problema ko. Lagi silang andyan. Kasi tinatanaw nila yung utang na loob na itinulong ko din sa kanila. Meron din po ako na yung lalaki na best friend ko. Fire din po yun siya. Siya yung taong mapagmahal, mawain, katulad ng ating dating Pangulo. Mawain po talagang mga Aris. Kung alam lang ng dalawa na yan, lalo na especially ang ating ngayong Pangulo, na napakaganda po ng samahan nila kapag nagkaintindihan sila. Maganda po ang Pilipinas. Totoo po yan. Well, nasasaktan lang ako kasi ang sakit makita na ganun ang kalagayan ng ating dating Pangulo. Sana yung ating Pangulo ngayon hindi siya magpapadala sa demonyo. Mahabag sana siya. Maawa sana siya. Maawa sana siya. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo aalis dito sa mundong to. Tatanda ka rin. Lahat tayo tatanda. Kung anong ginawa natin dito sa mundong to, doon yun yung magpapabigay sa atin ng kaligayahan doon sa kabilang buhay. Natatakot kasi ako sa kalagayan ng ating Pangulo ngayon. Alam niyo, nung nakita ko yung mukha niya, yung first trial niya na yung sa ICC kagabi. Nagsikip ng dibdib ko. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na naway makauwi siya. Alam nyo yung tinadasal ko, Lord or Yarab, kung makakauwi sana siya
pauwiin niyo na. Ngayon kung hindi po, kung hindi po siya makauwi, sana huwag niyo na po siyang pahirapan. Huwag niyo na po siyang pahirapan. Patulungin niyo na po siya ng payapa. Ayun ang sinasabi ko. Kaysa mahirapan siya doon. Everyday, yung stress, yung depression mo, wala kang pamilya, exhausted ka, nag-iisa ka. Sabi ko, Lord, huwag niyo po sanang iparamdam yung sa aming mahal na dating Pangulo na nag-iisa siya. After all what I've done, ang sakit ng salita niya yon. Sabi niya, wala akong ginawa kundi paglingkuran ang aking bayan. Sa mga nagsasabing deserve niya, hindi niya po yun deserve. At sa mga nadamay po, sa mga nadamay po ng yung mga drugs na yan, sa mga nadamay, alam naman po natin na hindi po yun sinasadya. Alam ko pong mahirap, masakit po sa inyo. Ramdam ko po. Ako, nawalan din po ako ng tatay. Best friend ko po yung tatay ko. Nawalan po ako ng kaibigan, nawalan ako ng tatay. Nawalan ako ng kalahati ng buhay ko. Pero sinasabi ko lang, kayo na po yung bahala. Alam kong may rason ng Diyos. Sa lahat po ng namamatay na kinukuha na hindi si Lord ang kumuha. Ito yung Diyos natin. Diretso po sila mahuhulog doon sa kabutihan. Naniniwala po kami. Lahat po ng malinis po tayong haharap doon sa Kanya kapag pinatay tayo ng tao. Ang sikip-sikip ng tip-tip ko. Kasi mayroon akong nakikita eh. Meron akong nakikita. Kaya ako naapektuhan. Ilang araw na akong umiiyak. Ilang araw na. Araw. Tulungan niyo po ang aming dating Pangulo. Huwag niyo po silang hayaan nasaktan si dating Pangulo. Totoo po yun, sinasabi ko po yun lagi. Ngayon, kung wala na talaga, kung destiny niya talaga na nandoon talaga siya,
na nandoon talaga siya. Sana wag nang pahabain. Palakarin niyo na siya. Kunin niyo na lang. Ang sakit. Kaysa naman mahihirapan siya doon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Magdasal po tayo lagi. Mahirap po kasi hindi maapektuhan kasi nakikita ko eh. Hindi ko alam kung meron na katulad ko na may visions. Kung nakikita ba nila yung nakikita nila na merong nakakaawa. Meron nakakaawa at hindi sila nasasaktan. Nasasaktan po talaga ako. Ganito po ako. Kahit sa client ko kapag mag-spell ako, ganito ang itsura ko. Especially pag nakita ko yung pinagdaanan ng client ko, iyak ako ng iyak. Hindi nyo deserve yan. Alam ko kung sinong mabuting tao at hindi. Pinapakita po yun sa amin. Ang hirap magtrabaho na may dinadala. Ilang araw na po ako ganito. Di po ako nawawalan ng pag-asa. Please, magdasal po tayo ng 2 a.m. para kay Duterte. Sana mahabag ngayon ang dating Pangulo ay yung bagong Pangulo natin, yung nakaupong Pangulo ngayon. Yung mga kalaban niya, hipuin niyo po yung mga puso nila. Alam mo yung masakit, naririnig ko yung mga pinagsasabi nila sa tao. Naririnig ko po lahat. Pag kami kasi, pag kami may mga visions, pag nakafocus kami doon sa isang bagay na gusto naming alamin, may mga naririnig kami, may mga nakikita kami. Hindi lang ako marunong maghawak ng emotions ko. Kasi sobra ko talagang mahal ang dating Pangulo natin. Ayoko magyabang sa inyo. Ayokong magyabang, ayokong talaga, 'di ba? Meron kasi akong ninong. Meron kasi akong ninong na that time na pumunta ka dito, nasa Malacanang ako. Yun, so in short, nakita ko yung dating Pangulo. Pero hindi ako nakakuha ng picture gawa ng mabilis at na-starstruck ako. Nagulat ako at ang maalala ko lang dati, nasa labas pa kasi kami noon eh.
meron kasing area doon na hindi ko masyadong maano, pero okay ka lang ba diyan? Hindi ko sinasabing kilala ko ni Pangulo ha, ni dating Pangulo. Ang sinasabi ko lang, napansin niya ako nung okay ka lang ba diyan, di mainit, parang ganun. Sabi ko, as in, na-starstruck talaga ako sa kanya. Alam mo kung ano, alam niyo po kung bakit ako starstruck sa kanya. Kasi nakita ko napakabuti niya. Totoo po yun. Ang daming nag-flashback kumbaga, alam mo yun, parang nakikita ko talaga. Kaya parang wow, nakakatuwa naman. Mayroon po palang ganitong leader na mababait, 'di ba? Bukod kay Miriam, yan. Mabubuting tao po yan. Si Miriam, si Lani, mabuting tao po si Lani. Of course, nahahawaan lang talaga siya ng politics. Kaya nakakapagsalita siya ng against sa kalaban. Normal naman po yun talaga na ano. Pero I can sense talaga na mabuti sila. But among of them, top 1 talaga ang mga Duterte. Si Inday may kapilyuhan at saka si Kitty. Pero normal po yun kasi babae. But stage nila ngayon sa edad ng ating vice, normal naman po yun na talagang dadaan sa ganung makulit na panahon, 'di ba? Normal naman po yun. So, but ang importante kasi dito, magkaroon tayo ng leader na katulad ng ating dating Pangulo. Ipagdadasal ko po talaga na sana ang ating next na president ay yung babae at walang iba na kundi si Duterte. Si Sara Duterte. Sana po ay siya yung mahalal or uupo. Manifestations po talaga yan. So, but it's kinda tahimik siya kaysa sa tatay niya. Iba yung yung galit niya na sa loob. Si dating Pangulo kasi vocal. Kaya siya napapahamak sa kanyang prangka. So, si Vice, maganda ang ano niya, ang leadership niya. So sorry sa mga against sa Duterte. So, kanya-kanya tayong opinion. Yun ang gusto ko, 'di ba? Yun yung ako, yun ang nakikita ko. Opinion ko po yun, na sana ay respetuhin nyo. But kung anti-Duterte po kayo, umalis po kayo dito sa aking channel. Ganun na lang po. Please, magdasal po tayo sa kanya. Hindi po ito biro. Seryoso po ito. Okay, so alam ko naman na excited kayo mag-reading tayo. Alam ko naman kung bakit nandito ka, dahil nag-aantay ka ng reading natin. After natin umiyak, mag-reading tayo. Pero nandoon pa rin yung sakit na dinadala ko talaga, na nakakaawa po talaga si dating Pangulo ngayon. Sobra. Okay, inshallah lahat ng energy nyo ay makukuha natin. Okay. Okay, Page of Pentacles. Emotional. Mabigat din yung energy nyo ngayon. Bakit? Okay. Kasi nakita nyo naman, nakatungtong lang ang isang paa mo, at feeling ko parang ang dami mong dinadala problema or pasan-pasan. Yeah. Parang okay lang ako, parang hindi mo sinasabi sa pamilya mo, sa magulang mo, or kahit sa person mo na hindi ka okay. Pinapakita mo sa kanila na
okay ka lang, kaya mo to, kahit nahihirapan ka, kakayanin ko to. Yun yung mga salitang naririnig ko ngayon sa inyo. Napaka-strong nyo talaga ngayon. Okay? So, meron tayong naka-reverse na Five of Cups and King of Pentacles, Knight of Swords, and Temperance, Knight of Pentacles. Ang taas ng pangarap mo, ang taas ng gusto mo. Ikaw yung klaseng tao, Lord, sana makuha ko to. Lord, sana makatapos ako. Lord, sana makapunta ako sa ganito para makatulong sa pamilya ko. Ang taas-taas ng pangarap mo. God bless you kung sino ka man. Meron ditong nakikita ko na parang kahit nahihirapan ka, inaako mo lahat. Halimbawa, meron ka namang kamag-anak na or kapatid sa ibang bansa na pwede naman tumulong sa financial nila sa Pilipinas. Hindi, inaako mo lahat. Ay, ganun kakabuting puso. Yes. But some of you, alam kong meron mga nagdadaan dito, struggle kayo sa financial, may mga utang, I know. Lahat po ng tao ay dumadaan po sa ganyang problema, utang, depress, alam mo yun, parang meron naman po dito lumalabas na dahil sa pera kaya kayo nagkaproblema ng person mo. Okay? So, minsan, parang feeling mo, nangliliit ka kasi mahirap ka, kasi umaasa ka lang sa kanya. Kung hindi ka umaasa, maliit lang ang sahod mo. Yon. So, trabaho lang. Mahalin niyo yung trabaho niyo. Huwag kayong sumuko. Especially hindi tayo mayaman. Huwag kayong sumuko. Please. Promise. Ako, dati, nagtrabaho ako, 30 peso lang po ang aking sahod dati nung nagtrabaho ako. 17 years old po ako noon. Meron akong kailangan buhayin na bata. Yes, maaga po akong batang ina po ako. So, can you imagine na dati bakit nangyari to sa akin na hindi po siya nabuo dahil sa landi ha, baka doon dyan, huwag niyo akong i-judge mga mahal ko. Meron po yan kwento dyan, okay? But to cut long story short, sa 17 years old, kailangan ko nang buhayin yung bata na yon, na responsibilidad kong buhayin ng aking anak. Dahil sa bata, naging mature ako. Dahil nagutom ako, naging mature ako. Dahil nahirapan ako, naging mature ako. Nawalan ako ng ilaw, nawalan ako ng tirahan dahil mature ako. Dahil sa mga problema na yun, naging mature ako. Yun ang ibig ko sabihin. Natuto ako sa buhay, maaga po. Okay? So, kung ano man yung pinagdadaanan nyo dito, alhamdulillah, thank you Lord, kasi alam nyo, may mas higit pa na naghihirap sa atin. Tingnan yung Gaza. Tingnan yung Palestine ba yun? Ano pa yun? Yung mga country na naggigera. Diba? Wala nang makain, walang bahay. Puro patayan. Tingnan nyo yung may mga cancer. Yung mga gusto pang mabuhay. 'Di ba? Wala pang pera, may sakit pa. Alhamdulillah, wala tayo doon sa kanila. 'Di ba? Kaya ikaw, gusto ko yung pagkatao na pinapakita mo dito.
Kahit nahihirapan ka, sabi ko nga, nagpapanggap ka na nagpapanggap ka na okay ka, pero sa totoo lang nahihirapan ka. Gusto ko to. Ito yung magiging dahilan kung bakit kayo malakas. Magagamit nyo po yan. Wow! So, King of Pentacles, Nine of Pentacles, medyo naghahanap ka ng love, kalinga, or parang gusto mong pansinin. Yes, naghahanap ka ng atensyon. Feeling mo na, saan ba ako nagkulang? Yan. Akala ng person mo parang yung mga sinasabi niya sa'yo, dumadaan lang dito, pinapalabas mo. Pero hindi. Dumadaan dito, pumapasok hanggang puso. 'Di ba? Yung bang sabihan ka, wala kang kwenta, nasira ang buhay ko dahil sa'yo. Yung mga ganun na salita. Yes, kaya nga meron kang Knight of Swords. Nasa utak mo yun eh. Kaya some of you ay meron po kayong anxiety or depression. So, what if na kung yung mga third party pa, dumagdag pa sa mga iisipin mo? Yung mga bagong panganak, postpartum, diba? Paano na lang? Ako, diba, nalaglagan ako. Ilang days pa lang. 6 days ngayon kasi Saturday. So, Sunday kasi yon. So, possible meron pa akong dadan ako sa postpartum. Okay, kaya napaka-emotional ko ngayon kasi nakikita ko pa si Duterte, ganyan yung nangyayari. Apektado talaga ako. So, mahirap kasing, ano ba yan? Huwag ka magpa-apekto. Huwag mong isipin yan. Walang nakikita ko eh. Diba? Pero kaya, laban. Laban. Hindi ko mo umiiyak tayo, mahina tayo. Malakas ang mga iyakin. Huwag kayo. Okay? So, ikaw yun. Isa ka doon. Look at you. Tingnan mo. 'Di ba? Yung dating nag-uulam lang ng suka, boy bawang, toyo, yung oil, lalagyan na ng asin, asukal, mainit na tubig, 'di ba? Ano ka ngayon, 'di ba? Ang ganda ng trabaho mo. May pera ka, may ano ka. So, be happy always. Be positive, mga langga, mga mahal ko. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa inyo. So, sa mga papunta pa lang, sa mga nag-chasing pa kayo ng pangarap ninyo, everyday, promise po yan mga madam ko, everyday, pagising ninyo, malinis dapat po yung kama, hinihigaan nyo. Dapat po ay talagang tupiin, ayusin, bago kayo mag-CR. Alam ko pag nasa CR na kayo, bilisan nyo lang, din balik. Bawal po magtagal sa CR. Yes. Paano po yun? Sorry, nagsi-CR po ako 1 hour. Hindi po yun pwede. Bawal po yun. Bilisan nyo po. Kasi alam nyo bakit? Kapag matagal tayo sa CR, nandun po kasi yung negative. So, ina-absorb natin po yun. Yes, may demonyo po sa CR. Kaya, huwag nyo pong hayaan na dikitan kayo. Yes, alam niyo ng mga katulong ko, nakikita nila paano ako mag-CR, paano ako maligo. Hindi ako tumatagal. Yes. So, note nyo po yun sa inyo. Everyday manifestations. Everyday, yayaman ako. May pera akong matatanggap ngayon. Yan. Ganun din sa person ninyo. Yung bago tayo matulog, di ba may binibigay akong prayer na mananaginip kayo, pera o person nyo or ano. Gawin nyo po yun. Pagkagising sa umaga, matutulog kasi mananaginip po talaga kayo. Okay, tuloy mo lang yan, mga mga madam ko. So, may mga utang dito, may mga bayarin. Di lang ikaw ang may utang.
Di ka nag-iisa. Walang taong walang utang. Tandaan nyo yan. Okay? Inshallah, balang araw makakabayad kayo. God bless you sa mga hindi po naniningil ng utang. God bless you. Million times fold back sa inyo, mga madam ko. Napakabuti ng puso ninyo. Okay, so ang pangit na naman. Ito yung, alam nyo naman na ayoko talaga nagbabasa ng ganito. Kung lalaki ka, kung nanonood ka sa akin, malamig yung pakikitungo sa'yo ng partner mo. Kasi may something, minsan pinag-iisipan ka niya or ikaw ang pinag-iisipan niya. Pinag-iisipan ka niya or ikaw pala ang nag-iisip sa kanya. So, ganunan lang kayo. Okay, so meron siyang meron siyang coldness na doon sa person mo. So anyway, kung wala naman kayong matibay na ebidensya kung may kalokohan po yung partner nyo, so wag nyo pong isipin yun, mga mahal ko. Kasi na-attract nyo po yun. Promise. Kapag sinabi, ay lang, may kabit to, may ano to, may lalaki, may may babae, may mamamagnet po yun natin. Talagang mamanifest nyo po. Dapat yung mamanifest nyo po is positive. Ganun kalakas ang ating utak. Mag-absorb ng positive at negative. Totoo po yun. Every morning, Lord, may pera po ngayon. Alam ko po, may pera ngayon na, diba? So, ganun lang. So, meron ditong dating person mo, ex, o ano man, stalking, yon. So, ikaw din naman, nag-i-stalk ka, pero same lang kayo, nag-i-stalkan din kayong dalawa. Okay, so, but some of you, I'm sorry ha, kailangan nyo tong malaman, parang humihingi ng tulong yung person mo dito, na parang, tulungan mo ako. Kasi, baka po yung iba sa inyo dito, yung person ninyo, ay na-spell or nagayuma. Totoo po yung gayuma. Totoo po yun. Kaya kayo mag-ingat kayo. Huwag kayong kumain ng puti. Anything na puti na binigay sa inyo, wag nyong kakainin yan. Okay? So, yung person nyo kasing iba dito sa inyo, napakain, nadasalan, na-hypnotize, yan. So, please. Okay? Yan, kailangan niya ng tulong. Paano ko ba sasabihin na parang hindi ko ma-explain kung bakit ako nagloko? Yun yung nasa utak niya ngayon. Hindi niya ma-explain. So, yung iba sa inyo talagang nakuha ng third party. Ay, sabi na nakuha. Yan. So, So, sa mga nakuha dito or nagloloko yung person nyo ngayon, hindi po to magtatagal, maghihiwalay din po sila. Yes. I think, nahuli mo na rin to, maraming ka-chat, kausap. Yan, so, okay. Okay. Magiging busy ka, may mga project sa'yo. Kung hindi po ito project, trabaho, extra income, pwedeng pagkakakitaan, makakaisip ka ng bagong opportunity, may pag-aaralan ka, ang ganda, ang galing. And marami pong nagmamahal sa'yo, talaga mabuti kang tao. Avoid ka lang sa mga party-party na plastic naman yung mga taong kasama mo. Okay? Please. Avoid nyo po yan, mga mahal ko. So, doon naman tayo sa yes, kasi parang meron ditong di ko alam kung may pupuntahan kang, basta po parang party, kasalan o ano man, meron po So, if ever hindi mo naman gusto, hindi mo naman vibes pumunta doon, huwag ka nang pumunta para hindi ka man paano. Kasi mga plastic din naman mga tao na yan. Okay? So, sa mga gusto ng hiwalayan, matutuloy po yung hiwalayan na yan. Kung meron ka ng person ngayon, but it takes time po talaga.
Mm. Pero itong if ever nasa divorce kayo ngayon stage, maghihiwalay, darating po yung panahon na mag-a-annulment din po kayo. But itong person mo, I think, sobrang nagsisisi po talaga. Gusto niyang humingi sa'yo ng tawad, um, gusto niyang ibalik yung dating kayo, pero merong nahihiya, paano ko ba umpisan to, galit na galit siya sa akin, alam ko naman di niya ako mapapatawad, meron pong ganun na absorb tayo. Okay, so ano pa, ayun, ito yung ano, hindi, meron naman, bumalik yung kanina na parang hindi niya ma-explain kung bakit bigla siyang naging masama sa'yo. Meron bang time na parang masama ang tingin sa'yo ng person mo, partner mo, parang diring-diri siya sa'yo, parang tingin mo, parang kalaban mo ba ako? Parang ganyan mo ako pagsalitaan? Asawa mo pa ba ako? Parang ituring mo ako ng ganyan. Napapatanong ka. Okay? Wala kang nakikitang effort. Wala na. Okay? Dahil someone na naggumawa po sa kanya. Okay? Kung gusto niyo po ng tulong ko, pwede po namin kayong tulungan. Magpa-reading muna po kayo kasi ang reading po meron po siyang free balisa. So ang balisa po ay hindi po siya masama. Kinakausap po namin ang inyong mga person na kung anong gusto nyong iparating doon. So minsan kinakausap hanggang magkaayos kayo. So kung malala po talaga ang problema ninyo, kailangan nyo po talaga ng spell. So, kung pera naman, money spell kung ang problema nyo about money. So, ganun po talaga, kailangan nyo magsunog kilay dyan. Okay? So, halimbawa sa cancer, may sakit akong cancer, pupunta ako sa doktor. So, don't expect na talagang hindi ako magsusunog ng kilay doon. Talagang magsusunog po talaga yan. But, kung hindi naman po siya malala, hindi po kailangan. Yes, meron lang kaming ginagawa if ever ako, especially ako, meron lang ako ginagawa kapag hindi mo lalae. Parang tinatanggal ko po yung, pinapakalma ko yung lalaki na parang, maawa ka naman, para makaramdam siya yung awa or namimiss. Minsan po, yung mga nagpapareading po sa amin, nananaginip po yung person nila sa kanila. Yes, kasi doon ko po sila kinakausap, through panaginip, mga langga, mga mahal ko. Okay, so financial, although meron naman dito but still tingnan natin kahit konti. Okay, yarab. Okay. Wow. Okay. Oh. Kung meron kang best friend, kaibigan, kapag katiwalaan, dapat isa lang. Okay? Nasa tamang tao ka. Kapag nagbi-business ka, okay? Kapag may nagmamanage ng pera mo, dapat isa lang. Meron kasing isang, kung 3 na, 4, 5, marami, they are fake. Yun. So, ano to maganda yung samahan yung dalawa. Meron ako nakikita dito na parang victory. This is a victory. Nakaupo kayong dalawa. Pareho kayo doon na merong hawak na magtatagumpay po talaga kayo. So, meron din po kayong mga anak, okay, na makakatulong po sa inyo. At yun, so, sige. Wala naman siguro. Travel, may pupuntahan ka, matutuloy yan. So, wala na ba? Wala na akong anuhin. Tingnan natin yung energy ni Duterte ngayon. Yung ating dating Pangulo. Ang mahal nating Pangulo. Kung ano yung... Oh my God. Queen of Pentacles. Nalulungkot ang kanyang ina. Nalulungkot din ang kanyang mga anak na yes, of course. Sino bang... Okay? Meron siyang mahal, pwede asawa niya, nalulungkot po.
But medyo natatakot ako dito sa family niya. Kailangan mag-ingat. Yun, kailangan mag-ingat. Nagdadasal siya na pagpahingahin na lang siya. Naglalamig ako. Nagdadasal siya na sabi niya nga hindi ako takot mamatay. Matapang ang ang dating pangulo natin, napakatapang niya. Siyempre masakit sa akin din na nararamdaman niya to na bilang para sa akin hero. Isa siyang bayani para sa akin. And believe me, kapag mawala si Duterte, magiging historical po ito. Magiging history po siya, like Jose Rizal, like yung mga ano natin. Yes, hindi po siya makakalimutan. Never. Meron pong batang generation, idol siya. Yes. Nanonood lang ngayon. Magiging in the future, idol na idol siya. Anyway, masakit yung mga nakikita natin ngayon. Of course, talagang malungkot ang pinagdadaanan niya ngayon. So, please magdasal po tayong lahat para sa kanya na inshallah kung makauwi siya, pauwiin niyo po ng mabilis, gawaan niyo po ng mabilis. Sana alagaan po siya doon sa loob. Palakasin po ang kanyang pangangatawan. Ngayon kung sabi ko nga, kung matagalan din, kung pahirapan din po siya, kung mahihirapan din po siya doon sa labas, Lord, kayo na po yung bahala. Kayo na po ang bahala, parang awan nyo na po. Yakapin, protektahan nyo po ang aming dating Pangulo. Ang aming mahal na Pangulo. Okay, so maraming salamat at ito po yung aking Facebook account. Dito po kayo mag-message. Wag po sa number, wag pong tumawag. Dito lang po sa aking Facebook account, mga langga, mga mahal ko. Please, yan po ang aking Facebook account. Kung gusto nyong tulungan ko kayo sa inyong person na paano sila, ano ba tawag dito? Balisahin, kakausapin po natin sila. Paano para maging maayos kayo. Chine-check po namin yan kung magaan or mabigat yung mga problema ninyo. Okay? So, sige. I'm sorry ha. So, sige, kunin nyo po yung inyong mga tubig. Dasalan po natin yan. Okay. Okay, so sa mga gustong mananaginip po kayo ng pera, makakahawak po kayo ng pera, blessing, unexpected blessings. Okay,
Yung person nyo, mananaginip po kayo, gold, kahit ano po, naliligo kayo sa tubig, yan. Okay? So, thank you. Maraming salamat. At mag-message lang po kayo. Be good sa aking admin ha. Mga mahal ko, ingat po kayo. Bye.